Hi guys! Gusto ko lang i-share yung experience ko sa pagtatrabaho dito sa mga hotel. Nagtatrabaho po kami sa mga hotel ng mga Koreano. Yan. Nung unang araw ko dito, naglagay po sila ng mga dollar diyan. Kasi pag nag-check-in sila, tapos kinabukasan mag-golf yan sila. Kung hindi mag-golf, magkakasino. Yan. Bago yan sila alis, may mga dollar yan na iniiwan dito. Natawa lang ako sa sarili ko dahil nung unang beses na may nakita akong dollar dito, hinintay ko silang bumalik. Tapos, binalik ko sa kanila yung mga dollar. Sabi ko, sir, naiwan nyo po yung, yung pera nyo. Sabi ko, habang naglilinis po ako, nakita ko, sabi ko ganon. Nagkatinginan sila. Tapos parang natawa pa yung isa. Sabi niya ganon, ate, it's your tip. Ibig sabihin, para sa akin yon. Kaya pala iniwan nila dyan. Ano naman, honest tayo sa trabaho. Tsaka, kahit naman, di ba, kahit naman sino, mamahalin natin yung trabaho natin. Kaya kung ano man yung mga naiiwan dyan, hindi natin pag-interesan yan, no? May masisanti ka pa o kaya mabiral ka pa. Kinuha mo yung di ba? Yun. Yun yung na-experience ko. Tapos sabi ng mga kasama ko, tanga daw ako. So, okay naman. Di ba? Unang araw ko pala, hindi man lang nila sinabi na kapag pala may pera dito sa kama, sa akin yun. Hindi naman ako magnanakaw. Charot. Hindi ako ganun. So, yun. Hindi ako nag-i-interest ng alam kong hindi sa akin. Kaya pag may iniwan sila, simula noon, kinukuha ko na. Sa akin pala yun. Katulad nito. Meron akong 2, 4, 6, 8. 8 na tibon dollar. Ibig sabihin, 400 siya. Bawat isang room kasi, iiwan yan sila ng $2. $1 lang yon. Kung 6 na room, makaka 600 ka. Ang mga isang linggo yung naka-check-in sila, hindi naman din araw-araw nag-iwan sila. Depende lang yun sa kung maalala ka siguro nilang bigyan. Kaya ang dapat mong gawin, kapag naka-check-in sila, maging masipag ka lang yun. Kahit na hindi nila kailangan ng tulong mo, mag-offer ka ng tulong mo. Ganun tayong mga Pilipino. Nasa sayo lang naman yun kung gusto mong kumita. Mag-ano ka ng effort mo sa trabaho. Yun. Kaso, dahil nga sila yung mga Koreano, kapag pumapasok ka sa nila, halimbawa sa sala na nandoon sila, huwag kang magsusuot ng dyan, dahil mamaya kapag kalasing ka, pag nanasaan ka nila. Seriously, dapat magiging maayos yung yung suot mo, hindi yung litaw yung kung ano-ano dyan, ganon. Kasi nakikita naman nila kung dapat kang igalang or bastusin, ganon. Kasi kahit sino naman kapag mga lasing na, nagdadalawang isip na yung paningin sa'yo. Kaya pagkalasing na yung mga yan, umalis ka na. Kapag hindi ka nila tinatawag or wala silang inuutos sa'yo, huwag mo silang pasukin. Dahil baka mamaya kala nila mga GRO ka na, diba? Kala nila ikaw na yung in-order nilang mga GRO. So, may tendency na talagang mababastos ka. Hindi maiwasan yun. Kaya ang rules dito, kapag pinatawag ka, doon ka lang papasok. Ibig sabihin, may iutos sila. Pero in fairness ginagalang talaga nila yung mga katulad namin. Dahil parang kami yung nagsisilbi sa kanila. Lahat ng kailangan nila, yung mga towel sila, mga Colgate, shampoo, toothbrush, ganon. Tapos yung pagkain nila, kami yung nagpiprepare.
okay lang na mapuyat, ganon. Na-appreciate naman nila yon. Basta importante yung effort mo sa trabaho. Kung mahal mo trabaho mo, unang-una, magiging honest ka. Kasi, iniisip ko naman dati, baka kasi sinusubukan lang tayo, di ba? Baka iniisip na maglalagay ng pera, tapos pagka kinuha mo, ay, eto palang ano na to, hindi mapagkatiwalaan. Yun yung unang naisip ko. Hindi katangahan yun. Pagiging honest lang sa trabaho. Dahil mahal ko yung trabaho ko, kaya, nung una talaga, hindi ko kinukuha. Tapos yun, hindi din naman ako pinagsabihan ng mga kasama ko na kapag pala may pera sa kama, akin yun. Parang gusto nila sa kanila pa yata yun, no, mga kasama ko. Di ba? Yung iba nga dyan kinukuha pa yung, dahil bago-bago yung mga kamukha namin. Sasabihin, itabi mo lang yun pala, sila yung kukuha. Yung guest pala, para yun sa nagsisilbi. Yun, alam ko na yun. So ngayon, natuto na ako. Salamat naman sa binigay sa akin.